Alam mo, para sa akin ang Quezon City is my home. Dahil ang tingin ko dito tahanan ko. Gusto mo 'tong pagandahin at siyempre alagaan yung mga nakatira dito. Hindi ko lang dapat ayusin 'to, hindi ko lang dapat alagaan physically and structurally. Pero kailangan ko rin i-ensure na yung mga nakatira dito nasa maayos na kalagayan. Special sa akin yung Quezon City. Dito na ako lumaki. Dito na ako tumanda, dito na ako nagkaasawa. At kahit na nung nagsimula ako magtrabaho at kumita, hindi ko na naisip na lumipat pa ng ibang lugar. Gusto ko doon na rin siguro ako mamamatay sa Quezon City. Naging normal na sa akin yung pakikitungo ng mga tao sa kalsada. Pero malapit sa bahay namin, merong mga lugar kung saan yung mga bata sa kalsada. So, doon ako nakikipaglaro sa kanila sa kalsada. Dahil ganon yung kinalakihan ko, habang tumanda ako, nag-decide ako maging abogado, ang laging nasa isip ko is paano ko matutulungan yung mga kalugar ko, mga kaibigan ko, kung paano ako makakatulong sa mahihirap. Nung nabigyan akong pagkakataon na maglingkod sa Quezon City, wala naman nagbago sa akin. Palagay ko nakita nung mga tiga Quezon City na kung ano yung Bong Suntay nung wala pa siya, ganun pa rin siya. Kahit na nung naging abogado siya, kahit na nung medyo masensyo siya sa buhay, kung gaano siya kadaling lapitan noon, ganun pa rin siya. Pagka iniimbitahan nila ako, whether binyag, kasal, burol, birthday ng mga anak, talagang pinagpapahalagaan ko yan. In fact, pinapakita ko sa kanila. Sa probinsya raw, na isang honor para sa isang pamilyang mabisita ng kanilang public servant na naglilingkod. Para sa akin, baligtad. Para sa akin ay consider it an honor na maimbitahan ako sa tahanan ng presidente na aking pinaglilingkuran. Yung naisip lang nila kung maimbitahan sa mga special na okasyon sa kanilang buhay, kinukonsider ko yan an honor at palagay ko naman nararamdaman nila. Talagang gumagawa ako ng oras para sa kanila. Itong mga taong ito na pinaglilingkuran ko, bagamat alam kong kailangan ako ng pamilya ko, kailangan rin nila ako. Gusto kong maramdaman nila yung pagmamahal ko sa kanila at yung importansya na ibinibigay ko sa kanila. In your opinion, what were your biggest failures as a congressman? I would say that the biggest failure was because of yung lack of time. I had so many ambitious plans na hindi ko na-consider kagad the amount of time that it will take para matapos ko legislation and yung physical contribution in trying to make my district a better place for everyone. Conversely, what do you think your biggest achievements and successes were as a congressman? Well, my biggest achievement would be, Quezon City houses both the National Kidney Transplant Institute and yung East Avenue Medical Center. Puntahan yan ng mga tao ng mga mahihirap pagka meron silang pangangailangan na medical. Maswerte kami sa distrito ko dahil yung dalawang malalaking hospital na yan, nasa sakupan namin. Nung ako ay naglilingkod bilang congressman, naipaglabang ko yung kinakailangang additional funding ng parehong hospital. Nakapagpatayo kami ng bagong wing sa NKTI, nakapagtayo kami ng bagong wing sa East Avenue, which was para sa akin napaka-importante dahil hindi lang naman tiga Quezon City ang nagpupunta dito, pati yung mga tao sa ibang lugar. Ito yung mga bagay na pangmatagalan ng magiging benepisyo para sa tao. Yung last election was disappointment. Gulat muna. Ito something na you didn't expect, especially because gaya ng sinabi ko, mahirap magsilbi during the time of the pandemic. You risk your own health, you risk exposing your family to COVID.
Tapos noon, ano rin yan panahon na talagang sobrang gastos dahil wala naman sa budget ng congressman yung mga pambili ng mga grocery. Pero yung grocery na yan, hinahanap ng tao yan Ubos-ubos, hindi lang ubos yung sweldo ko sa pagiging congressman, pero yung sariling pera mo, you spend it to buy yung truck ng bigas. Hindi lang sako-sako. There's no budget to buy groceries. You use your own salary and you use your money. I have 38 barangays. So you have mga around 500,000 plus na individuals. So even yung pagbibigay ng financial assistance, yun nga, kagaya ng sinabi ko, it's knowing that you did everything, risking your own health, spending your own money to be able to help. It became, magkakaroon ka ng frustration na ano bang naging kulang natin? Lagi niyang sinasabi ng tatay ko, alam mo, kung hindi na-recognize ng mga tao yung effort mo, yung value, yung mga ginawa mo para sa kanila, then baka you're in the wrong place. But as I've always told my dad, pagka naglilingkod ka, it should not be because you're expecting something in return. It's dahil gusto mong tumulong. And while andun yung initial frustration na kung yung mga ibang tao sasabihin, ay, tigil ko na yung pagtulong, ayoko na. I still continued operating yung bahay serbisyo. That's what I called my district office because puro, sabi ko nga sa tao ko, sa mga kasama ko doon, puro serbisyo lang ang gagawin natin dito. Marami nga nagtataka sila, bakit mo ginagawa yan? Tagal-tagal pa ng eleksyon. Sabi niya, and hindi ka na congressman, hindi mo na responsibilidad na gawin yan. But sabi ko nga sa kanila, we do it not because we're looking at another election. We're doing it because for several decades, as I mentioned, since 1998, I got used to doing it. I got used to helping people. A goal of a public servant is to try to improve the lives of people. Does Bong Sintay have the energy and the zeal and the enthusiasm and the resilience to address, fight, and build that better tomorrow that you currently referenced just now? Yes,